Kabanata 581. Napayuko si Maisie, at hindi niya napigilan ang sarili na takpan ang bibig. Kahit nakalimutan na siya ni Nolan, tinatrato pa rin siya na parang pag-aari niya. Humisi si Yarick at sinabing, nagbibiro lang ako. Huwag mo sanang itanim sa puso mo, pinsan. Nagngangalit ang mga ngipin, sinabi ni Nolan, hindi mo ako pinsan. Sa tingin mo ba nakalimutan ko na ang tungkol sa iyo? Aba, parang naaalala mo pa, sabi ni Yarick habang nilapag ang unan sa kama. Sige, dahil humihinga ka pa, sa tingin ko ay gamaan ang loob ng lola mo. Pagkatapos nun, nilagay niya ang kamay niya sa balikat ni Maisie at nagpatuloy. Iiwan ko siya, alisin mo ang kamay mo. Nolan hissed, pinutol saglit si Yarick. Inalis ni Yarick ang kamay niya kay Maisie at nagkibit balikat. Okay, aalis na ako ngayon. Iiwan ko itong overage na, begats, sa iyong kamay, Miss Vanderbilt. Pagkaalis ni Yarick, pinagkrus ni Nolan ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay madilim. Dati siyang napakagaling magtago ng sariling emosyon. Gayunpaman, pagkatapos na bumalik ang kanyang memorya sa edad na 17, tila nawalan siya ng kakayahang gawin ito. Tama iyan. Sa kasalukuyan, mayroon lamang mga alaala si Nolan noong siya ay isang matigas ang ulo na 17 taong gulang na binatilyo. Lumapit si Maisie sa kanya at umupo sa tabi ng kama. Lumapit siya at nagtanong, galit ka ba? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Nolan. Hinawakan ng kamay ni Maisie ang pisngi niya at hinalikan ito sa labi. Kahit isang magaan na halik lang ay nakakalasing. Natigilan si Nolan, at naging malasalamin ang mga mata nito habang nakatitig sa labi nito. Akmang tatayo na siya, itinaas nito ang kamay at idiniin ang likod ng ulo niya. Pinulupot niya ang isang braso sa baywang niya at pinalalim ang halik. Nagsikip ang mga pupils ni Maisie, at sinubukan niyang itulak siya palayo. Nawala na siya ng alaala, ngunit naaalala pa rin ng kanyang katawan kung paano ito gagawin. Kaya lang hindi ngayon ang tamang panahon. Nakagat ni Maisie ang kanyang labi, at sumirit siya sa sakit. Ang pagnanasa sa kanyang maitim na mga mata ay pakapal at pakapal sa bawat segundong lumilipis, habang ang kanyang dibdib ay masiglang tumataas baba. Bakit mo ako kinagat? Hindi ba tayo mag-asawa? Inalis ni Maisie ang sarili sa kanyang mga braso at inilagay ang dulo ng daliri sa labi nito. Mag-asawa tayo, pero hintayin natin na gumaling ka muna. Ngunit inaakit mo ako, sabi niya, puno ng pagnanasa at kainosentehan ng kanyang mga mata. Ikaw ang unang humalik sa akin, paano ka makakaiwas ngayon? Natigilan si Maisie. Napakalapit niya sa kanya ngayon, at ang nakakapasong hininga nito ay agad bumalat sa kanya. Hayaan mo akong gawin ito, pakiusap. I promise it'll be very comfortable, anito habang papalapit sa kanya, dahilan para maramdaman ni Maisie na parang nahulog siya sa lava at malapit ng matuno. Daddy, biglang sumulpat si Waylan. Itinulak ni Maisie si Nolan, at nahulog siya sa kama. Habang pinagmamasdan niya ang kisame, ipinatong niya ang kanyang braso sa kanyang noo, at namumula ang kanyang pisngi sa kahihiyan. Tumikim si Maisie at sinabing, Waylan, alam ko. Sinabi na sa akin ni Uncle Quincy, sabi ni Waylan nang huminto siya sa harap ni Maisie. Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan siya at nagtanong, Mommy, nakalimutan na ba talaga tayo ni Daddy? Ibinaling ni Nolan ang kanyang katawan sa gilid, itinukod ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay, at pinag-aralan ng batang lalaki na kamukhang kamukha ng miniature na bersyon ng kanyang sarili. Bahagyang kumunat ang noo niya at nagtanong, lahat ba sila ay lalaki? Hindi sumagot si Waylan sa kanya. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabing, parang nakalimutan na talaga tayo ni Daddy. Natigilan si Nolan at mariing. Idiniin ang labi. Hinaplos ni Maisie ang ulo ni Waylan at sinabing, maaalala niya ang lahat, pati na kayo, sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, iyon ang araw na nakalabas si Nolan sa ospital. Sa halip na magsuot ng suit, si Nolan ay nagsuot ng casual na damit. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, mukha pa rin siyang gwapo at regal gaya ng dati. Pinagalan niya ang lakad at hinawakan ang kamay ni Waylan. Bahagyang natigilan si Waylan, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang kamay. Naglakad si Maisie papunta sa passenger seat, at nang bubuksan na sana niya ang pinto, nagtanong si Nolan, bakit sa harap ka nakaupo? Natigilan siya, gayunpaman, nabawi niya ang kanyang pakiramdam, tumalikod, at ngumiti. Pinibigyan kita ng pagkakataong makabonding ang anak mo. Kabanata 582. Hindi alam ni Nolan ang sasabihin. Unti-unting umaandar ang sasakyan patungo sa East Island Villa.
Hindi alam ni Nolan kung paano makakasama ang kanyang anak sa paglalakbay, ngunit may hindi maipaliwanag na pagnanais na mapalapit sa kanyang puso. Ang maganda ay hindi siya pinahirapan ni Waylon sa oras na ito at nagkusa siyang makipag-usap sa kanya. May mga alaala lang si Nolan bago siya ay 17, kaya hindi masyadong mahirap para sa kanya na makipag-usap sa isang 8 anyos na batang lalaki. Nilingan ni Maisie ang kanyang ulo para tingnan ng mag-ama at tinanong si Quincy sa mahinang boses, ganito ba ang hitsura ni Nolan noong siya ay 17? Tumanggaw si Quincy. Oo. Pagkatapos, mamantong hininga siya at nagpatuloy. Ganito rin si Mr. Goldman noong nakaraan bago ang insidenteng kinasangkutan ni Madam Goldman. Walang imek si Maisie habang nakatingin kay Nolan. Dati si Nolan ay isang lalaki na naglalabas ng walang pakialam at kahangahangang vibe na nag-aatubili sa mga tao na lumapit sa kanya. Gayunpaman, sa ngayon, siya ay naging mas madaling lapitan. Marahil, dahil sa nawalan siya ng alaala. Ngunit ang isang silver lining ay ang pagtrato pa rin niya sa kanila bilang kanyang pamilya kahit na wala siyang alaala sa kanila. Sa anumang kaso, kahit anong mangyari sa kanya, siya pa rin si Nolan. Walang alaala si Nolan sa East Island Villa. Matapos makapasok sa villa, pinagmasdan niya ang paligid ng matagal bago nagtanong, saan ang kwarto natin? Natigilan si Maisie sa kanyang tanong. Hiniling niya kay Quincy na dalhin ang kanilang mga bagahe sa kanilang mga silid at lumapit sa kanya. Hindi ito ang kwarto natin. Kwarto mo yun. Halika, ituro ko sa iyo kung nasaan ito. Sumunod si Nolan sa tabi niya at nakasimangot na nagtanong, pero hindi ba dapat sa iisang kwarto ang mag-asawa? Nakiliti si Maisie sa kanya at sumagot siya ng, "Yeah. Dati tayong mag-asawa, pero pinilit mo akong hiwalayan 3 taon na ang nakakaraan, kaya magkaiba na tayo ng kwarto mula noon." Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ni Nolan. Huminto siya at tumingin sa kanya habang umaakyat ito. Nang nasa loob na sila ng kwarto niya, lamhinga-linga si Nolan at kumunat ang noo. Talagang hindi mukhang isang babae ang nakatira doon. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, nilapitan siya ni Maisie at tumawa. "Bakit? Gusto mo bang manatili sa iisang kwarto kasama ko?" Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at tiningnan ang nakakaakit na magandang babae na nakangiti ng maliwanag na parang bulaklak sa harapan niya. Nagtaas baba ang Adam's apple niya habang nag-iwas ng tingin. "Nagtatanong lang ako." Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang masarap na mapupulang labi at sinabing, "Uuwi na tayo sa makalawang araw. Pansamantala, dapat kang magpahinga." Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis. Itinaas ni Nolan ang kanyang braso ngunit huminto sa himpapawid. Marahan niyang ikinuyom ang kamao at saka ibinaba ang braso. Nang makababa si Maisie, pumasok si Quincy sa villa at sinabing, "Miss Vanderbilt, narito ang isang liham na hiniling sa akin ni Mr. Hathaway na ibigay sa iyo." Isang sulat mula kay Yarek. Napakunot ang noo ni Maisie sa pagkataranta. Kinuha niya ang sulat, binuksan ito, at sinimulan itong basahin. Na-curious din si Quincy sa nilalaman ng sulat, kaya nagtanong siya, ano ang sinabi ni Mr. Hathaway sa sulat. Tinupi ni Maisie ang sulat at sumagot, "Gusto akong makita ni Madam Hathaway." Sa isang hotel sa Walt Street, pinala ng bellman si Maisie sa kwarto. Maluwag ang kwarto na may mga built-in na floor-to-ceiling na bintana na nag-aalok ng malawak na tanawin. Ito ay parehong upscale at naka-estilong simple. Si Madam Hathaway ay nakaupo sa sopa. Nakasuot siya ng dress, may scarf na nakasabit sa kanyang mga balikat. Kailangang aminin ni Maisie na maliban kay Madam Nira, si Madam Hathaway ang pinaka-eleganting matandang babae na nakita niya. Bagamat minsan na silang nagkita, hindi pa siya gaanong nakakasalamuhan ni Madam Hathaway. Kaya naman, curious siya kung bakit siya hinahanap ngayon. "Hinahanap mo ba ako, Lola?" Lumapit si Maisie sa sopa, ngunit hindi siya umupo. Ibinaba ni Madam Hathaway ang tasa at sinabing, "Hindi na kailangang maging matigas. Maupo ka." Noon lang umupo si Maisie at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Madam Hathaway. Tumingin sa kanya si Madam Hathaway at nagtanong, "Alam mo ba kung bakit gusto kitang makita ngayon?" "Hindi ako sigurado tungkol dito, ngunit sa tingin ko ito ay tungkol kay Nolan." Hawak ang isang tasa sa kanyang kamay, tumawa si Madam Hathaway. "Although hindi ko siya nakita na lumaki, lagi ko siyang binabantayan." Kinulong niya ang kanyang sarili pagkatapos ng aksidente ng kanyang ina at hindi na niya pinansin ang mga walang kabuluhang bagay na iyon. Kabanata 583. Nagtataka si Maisie kung bakit ito kinukwento ni Madam Hathaway sa kanya, ngunit wala itong sinabi para maantala siya. Sinabi ni Madam Hathaway,
Kung noon yun, hindi na niya kailanman pakialam ang anumang nangyari sa Stoslow. Medyo nagulat si Maisie nang marinig ang sinabi ni Madam Hathaway. Gayunpaman, naramdaman niyang tama siya nang muling pag-isipan ito. Noong unang nakita ni Maisie si Nolan, wala pa siyang sinabi sa kanya tungkol sa background ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanya na siya ang CEO ng Black Gold Group. Ngunit kailan siya nagsimulang makialam? Dahil ba sa relasyon ng aking ina sa pamilya De Arma, o naghinala ba siya na may problema sa alitan sa pagitan ng pamilya De Arma at ng mga Goldman? Tumingin si Madam Hathaway sa kanya at sinabing, alam kong apo ka ni Hernandez. Sa East Island Villa, umaba si Nolan mula sa itaas na palapag at nabangga si Quincy. Natigilan ang huli at nagtanong, Mr. Goldman. Nang lumakad si Nolan sa sala, naramdaman niyang saglit pa lang silang naninirahan dito dahil napansin niya na halos bago ang mga kasangkapan sa sala. Tinanong niya, gaano na tayo katagal dito? Napakamot sa baba si Quincy at sumagot, I think ilang buwan na tayong nakatira dito. Ilang buwan? Kumunat ang noo niya. Oo. Ay, tanga ako, nakalimutan kong wala ka palang naaalala, sabi ni Quincy. Pumunta ka sa Stoslow ilang buwan na ang nakakaraan at binili ang villa na ito bilang pansamantalang bahay mo. So, nakatira tayo sa magkaibang bahay nitong mga nakaraang buwan. Tanong ni Nolan. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya lang matanggap ang katotohanan na hindi sila magkasama sa iisang bahay at natutulog sa iisang kwarto ni Maisie. Quincy cleared his throat and said, paminsan-minsan lang pumunta si Miss Vanderbilt para samahan ka. Biglang may lumabas sa isipan ni Nolan. Tiningnan niya si Quincy at nagtanong, so hiwalay na talaga kami. Isang ngiti ng pagkapahiya ang pinakawalan ni Quincy. Well, maaari mong ilagay ito sa ganang paraan. Nang mapansin niyang dumidilim na ang mukha ni Nolan, dali-dali niyang ipinaliwanag, gayunpaman, hindi mo pa pinipirmahan ang mga papeles, kaya hindi pa ito ganap na opisyal. Doon lang lumuwag ang Simongot ni Nolan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niyang may mali at nagtanong. Ibig sabihin ba nito ay pinirmahan na niya ang mga papeles? So, siya ang gustong makipag-divorce sa akin. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Quincy. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa amnesiac na si Nolan ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan, kung paano niya, pinilit, si Maisie na makipag-diborsyo sa kanya at kung paano umalis si Maisie 3 taon na ang nakakaraan. Nag-aalala si Quincy na baka magdulot pa siya ng pagkalito kay Nolan kapag sinabihan niya ito ng sobra. Nasaan siya? Gusto siyang tanungin ni Nolan ng personal kung bakit sila maghihiwalay. Sagot ni Quincy, si Miss Vanderbilt ay pumunta upang makipagkita kay Madam Hathaway. Hindi ko alam kung bakit siya hinahanap ni Madam Hathaway, pero siya, Mr. Goldman, saan ka pupunta? Nagmamadaling sinundan ni Quincy si Nolan nang makita itong nagmamadaling lumabas ng villa. Samantala, idiniin ni Maisie ang kanyang labi at ibinaba ang kanyang ulo. Dahil alam ni Madam Hathaway ang kanyang pagkatao, natitiyak ni Maisie na nagpatakbo na siya ng background check niya. Hindi mo kailangang kabahan, sabi ni Madam Hathaway. Ang katotohanan na maaaring tanggapin ni Nicholas at Nolan ang iyong pagkakakilanlan ay nagpapahiwatig na wala silang pakialam kung sino ka. Bukod dito, maayos na niresolba ang awayan sa pagitan ng pamilya De Arma at ng mga Goldman. Si Nolan ay nahawahan ng virus pagkatapos niyang kunin ang bala para sa iyo 3 taon na ang nakakaraan. Mula sa puntong ito, nakikita ko na malaki ang kahalagahan mo kay Nolan, at alam ko kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Sana lang hindi mo pababayaan si Nolan, sa dami ng sakripisyo niya para sa'yo. Natigilan si Maisie. Ang mga mata ni Madam Hathaway ay nagtaksil sa kanyang tiwala. Ang damdamin ni Nolan para kay Maisie ay katulad ng nararamdaman ni Madam Hathaway para kay Titus. Hindi sila umaasa ng anumang kapalit. Sana lang ay hindi sila pababayaan ng mga taong mahal nila. Malamang na ayaw ni Madam Hathaway na makita si Nolan na magwawakas na katulad niya. Ibinigay na niya sa kanya ang lahat, ngunit sa huli, wala siyang natanggap na kapalit. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie, at inalok niya si Madam Hathaway ng isang ngiti mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Lola. Si Nolan ang nag-iisang lalaking papakasalan ko sa buhay ko, kahit na hindi kami nagsama noong una dahil sa pag-ibig. Kabanata 584. Napatingin si Maisie sa mesa habang nagsasalita. Napagtanto ko lang ang pagkakaiba kay Nolan pagkatapos na gumugol ng ilang oras sa kanya. Kahit base siya, calculative, at madalas magselos, cute siya at utu-utu minsan.
Gayunpaman, kapag nasa panganib ang buhay ko, gagawin niya ang lahat para protektahan ako sa kabayaran ng sarili niyang buhay. Hinding-hindi ko bibitawan ang lalaking magmamahal sa akin ng ganoon. Tahimik na tumingin si Madam Hathaway sa pinto, na parang may naramdaman si Maisie. Lumingon siya at saka nanlamig sa pwesto. Nolan, kailan pa siya dumating dito? Sandali lang, kung nandito siya, ibig sabihin ngayon lang niya narinig lahat ng sinabi ko. Tumawa si Madam Hathaway at sinabing, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nagpapahinga ka ngayon? Nagmamadali ka ba na pumunta dito dahil nag-aalala ka na pahirapan ko siya? Iniwas ni Nolan ang tingin kay Maisie. Baka sa mukha niya ang pagkapahiya pero pinilit niyang kumalma. Nola, kailan naging kulay abo ang buhok mo? Alam ni Madam Hathaway na may ilang problema sa memorya si Nolan ngayon. Tila, nanatili pa rin ang impresyon niya sa kanya katulad noong nakilala niya ito ilang taon na ang nakararaan. Matanda na ako, kaya syempre, hindi na ako magmumukhang bata gaya ng dati. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, Nolan, siguraduhin mong alagaan mo ang iyong asawa. Nilinga ni Nolan si Maisie. Tinaas ni Maisie ang kanyang kilay na may ngiti sa lalim ng kanyang mga mata. Magkasunod na lumabas ng elevator ang mag-asawa. Tumingin si Nolan sa kanyang likuran at gumawa ng ilang mabilis na hakbang pasulong upang hawakan ang kanyang braso. Nahuli siya sa kawalan. Napaatras si Maisie, at sa sumunod na segundo, naipit siya sa dingding ni Nolan. Tinitigan ni Nolan ang mukha niya at sinabing, kung lahat ng sinabi mo kanina ay totoo, tayo. Ang kanyang Adam's apple ay tumaas baba ng 2 beses bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Kung ganoon, bakit tayo maghihiwalay? Diretso ang tingin sa kanya ni Maisie ngunit hindi ito umimik. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng mahina. Malalaman mo kung bakit kapag nabawi mo ang iyong memorya. Natigilan si Nolan at hinigpitan ang hawak sa palso nito. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tingin bago iniangat ang kanyang ulo. Lumapit siya sa kanya at nagtanong, Nolan, mahalaga ba ito sa iyo? Sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay ramdam na ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Kumalabog ang puso ni Nolan, at hindi niya namamalayan na binitawan niya ang kanyang kamay at tumalikod. Wala akong maalala tungkol dito, kaya ako naiintriga. I see, sabi ni Maisie. Hila-hila ang kanyang huling patinig. Lumapit siya sa kanya mula sa likuran, tumayo ng tiptoe, at ibinaling ang mukha para tingnan siya. So ibig sabihin may pakialam ka sa akin. Ngumiti siya at pinaikit ang kanyang mga mata na parang tusong sorrow. Gayunpaman, mas lalo siyang naging maganda at mapang-akit. Niluwagan ni Nolan ang kanyang kwelyo at sinabing, pwede ka bang maging mas seryoso? Tumawa si Maisie at sumagot, hindi mo ba naaalala na sinabi mo rin sa akin ang parehong bagay noong nakaraan? Natigilan si Nolan at lumingon sa kanya. Lalong lumalim ang ngiti sa gilid ng labi ni Maisie habang pinagmamasdan ng lalaking nasa harapan niya sa pagbuka at pagsara ng bibig nito ng ilang beses. Kailangan niyang sabihin na matapos mawala ang kanyang alaala, si Nolan ay naging inosente gaya ng isang USA. Bagamat sinubukan niyang magmukhang matigas ang sarili, ang kailangan lang para gumuho ang kanyang depensa ay isang simpleng paghipo. Si Nolan ay hindi mahuhulaan at malubag bago mawala ang kanyang alaala. Siya ay tulad ng isang hari na gustong kontrolin ang lahat, at walang makakaalam kung siya ay masaya o galit. Gayunpaman, kailangan lang siyang asarin ni Maisie ng ilang beses ngayon, at ang kanyang mukha ay mamumula, o siya ay magagalit ngayon. Hindi man lang siya naglakas loob na makipag-eye contact sa kanya. Maganda ba ako? Pinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang bewang at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Nagkaroon ng bagong libangan si Maisie dahil sa pagkawala ng memorya ni Nolan, iyon ay ang panunukso kay Nolan. Si Nolan ay nakatayo na kasing tigas ng isang ramrod, at hindi man lang siya ng ahas na gumawa ng kahit isang galaw. Hinay pa ng mahina ni Maisie ang kanyang tenga. Namula ang tenga ni Nolan, at mabilis siyang tumalikod. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat nito para itulak siya palayo sa kanya at tinanong, hindi ba mo ba nakikitang napakaraming tao dito? Nakangiting walang pakialam si Maisie habang sumagot, so, sinasabi mo na magagawa ko iyon kung walang tao sa paligid. Natigilan si Nolan. Nagpout si Maisie at nagpatuloy. Nakalimutan mo na ba ang gusto mong gawin sa akin sa ospital noong araw na iyon? Kung hindi pa kita pinigilan ay nagawa mo na ang gusto mong gawin, di ba? Kabanata 585. Ikaw, ang mga bagay na nangyari noong araw na iyon ay lumabas sa isipan ni Nolan. Sinusunod lang niya ang kanyang pangunahing instinct, at hindi ito isang bagay na makokontrol niya.
Pinitawan siya nito at walang magawang tinakpan ang noo gamit ang kamay. Paano mo ako masisisi dyan? Si Maisie ang unang humalik sa kanya at nangakit sa kanya. Sa anumang kaso, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili sa tuwing lalapit siya kanya. Hinailan ni Maisie ang braso niya at sinabing, sige, sige. Titigil na ako sa pangloloko sa'yo. Umuwi na tayo. Umuwi ka na. Biglang naging malasalamin ang mga mata ni Nolan. Nang sabihin niya ang mga salitang umuwi, hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng pamilyar. Pinulupot ni Maisie ang braso niya. Sa mata ng ibang tao, sila ay isang kaaya-aya na mag-asawa, at walang sino man ang mag-iisip na sila ay nakakuha na ng diborsyo. Pagbalik nila sa East Island Villa, nakita nila si Titus, na pinapagalitan ng grupo ng mga bodyguard sa hindi pag-aalaga kay Nolan. Nang makita niya si Nolan ay tumigil siya. Si Titus tumingin kay Nolan at sinabing, bakit hindi mo sinabi kahit kanino kung saan ka pupunta? Nawala na ng alaala si Nolan, at sigurado si Titus ay hindi nakakayanin sa pagkakataong ito kung may mangyari ulit sa kanya. Pumunta ako sa lola ko. Bakit kailangan kong ipaalam sa iyo ang tungkol dito? Walang ganang sabi ni Nolan. Ikaw, natigilan si Titus, may kung anong lumipad sa kanyang mga mata, at nagdilim ang kanyang mukha. Pinuntahan mo siya. Paano, kamusta na siya ngayon? Napangisi si Nolan. Bakit hindi ka pumunta at tingnan mo siya? Nang dumaan si Nolan sa hagdanan, inikat niya ang ulo para hanapin si Maisie. Akmang tatawagan ni Nolan si Maisie nang mapansin niyang hindi ito sumusunod sa kanya, nakita niya itong naglalakad patungo kay Titus. Lolo, bati ni Maisie. Natigilan si Titus nang marinig niyang tinawag siya ni Maisie na lolo. Kung tutusin, hindi pa niya ito tinawag ng ganoon ka-intimate sa nakaraan. Napangiti si Maisie at sinabing, life is short. Sa tingin ko mas mabuting gumawa ng isang bagay na malinaw ng harapan. Kahit sandali lang makapagtago, hindi dapat habang buhay nagtatago ka. Napabuntong hininga si Quincy. Ayaw ni Titus na magdesisyon ng ibang tao para sa kanya, at sigurado si Quincy na pagagalitan ni Titus si Maisie. Nakapagtataka, hindi niya ginawa. Walang sinabi si Titus sa pagkakataong ito, at tila pinag-iisipan niya ang mungkahi ni Maisie. Magalang na tumanggaw si Maisie sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa hagdanan at umakyat. Napahigpit ang panga ni Nolan. Nilinggan niya si Titus bago sumunod dito. Maisie, tawag niya sa labas ng kwarto. Huminto si Maisie at tumingin sa kanya. Oo, huminto si Nolan sa kanyang harapan, magkasalubong ang mga kilay nito. Paano mo nasabi ang ganyan sa lolo ko? Hindi ka ba nag-alala na baka magalit siya sa'yo? Napangiti si Maisie. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito at sumagot, hindi ito ang unang pagkakataon na magagalit siya sa akin. Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Napatingin si Maisie sa kwarto niya, at nawala ang ngiti niya. Tumalikod siya at tinulak siya. Pumalik ka na sa sarili mong kwarto. Pagkatapos noon, pumasok siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at hinaranggan siya sa labas. Natigilan si Nolan. Noong araw na bumalik sila sa kanilang sariling tahanan, nagpaalam si Maisie kina Strix at Erwin sa airport. Alam ni Strix ang iniisip niya. Ipinatong niya ang kamay sa balikat nito at sinabing, Z, ako na ang bahala sa pamilya de Armas sa Staslow, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Nasaan ka man, si Alice, ka pa rin. Tumingin si Erwin sa kanya at sinabing, hindi na ako babalik sa Slocavia sa pagkakataong ito, kaya ingatan mo ang iyong sarili. Tumanggaw si Maisie. Pakiramdam niya ay may namumuong bukol sa kanyang lalamunan. Matagal nang sinamahan ni Erwin ang kanyang ina sa Zaclovia, not to mention na napanood niya ang paglaki ni Maisie. It went without saying na oras na para gawin niya ang sarili niyang bagay. Para naman kay Strix, itinuring niya itong parang sarili niyang pamilya matapos ang 3 taon bilang kanyang anak. Tinawag ni Strix si Seyday. Seyday, gusto mo bang sumama kay Z? Natigilan si Seyday. Paano ka? Kabanata 586. Napakaraming tao sa Metropolis, bakit kailangan mo pang mag-alala sa akin? Tinapik ni Strix ang balikat ni Seyday. Bata ka pa, hindi ka maaaring manatili sa Metropolis sa lahat ng oras para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Dapat kang umalis, lumabas doon, at maranasan kung ano ang iniaalok ng mundo. At saka, susundan mo si Zay. Matatahimik ako kapag kasama ka niya. Hindi inaasahan ni Maisie na itatalaga ni Strix si Seyday sa kanya. Si Seyday ay palaging nananatili sa loob ng Metropolis. Mahirap para sa kanya na masanay sa kanyang buhay pagkatapos umalis sa Metropolis, hindi ba?
Magsasalita pa sana si Maisie nang sumagot si Seyday, sige, susundan ko si Miss Vanderbilt. Nagulat na naman si Maisie. Ibinaba ni Nolan na nakatayo sa di kalayuan ang kanyang cellphone. Nang makitang matagal na kausap ni Maisie ang dalawang lalaki, medyo nalungkot siya. Nakatitig si Quincy kay Nolan habang nakatayo sa gilid. Napakaasim ng selos niya na halos masira ang buong airport. Lumapit si Maisie kay Waylon, tumabi, at hinimas ang pisngi. Waylon, babalik muna sila Mommy at Daddy sa Slakova. Okay, Mommy, bumalik ka muna. Tumayo si Waylon na nakatipto, hinalikan siya sa kanyang noo, at sinabing, babalik ako sa Slakova para samahan ka, si Daisy, at si Colton pagkatapos kong magtapos. Nag-aatubiling niyakap siya ni Maisie. Kung gayon, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Huwag kang magkasakit o hayaang masaktan ang iyong sarili, at makinig sa iyong lolo. Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Waylon. Huwag kang mag-alala, Mommy. Gagawin ko. Lumapit si Nolan sa kanyang likuran at hinimas ang kanyang ulo. Little rascal, sabihin mo lang ang pangalan ko kung may manggahas na mangbuli sa iyo. Umirap si Waylon. Hindi ako magiging tanga para hayaang ibuli ako ng iba. Kinurot ni Nolan ang malambot niyang pisngi. Hey, ganito ka na kaya ngayon, ha? Hinampis ni Waylon ang kamay ni Nolan sa kanyang pisngi. Idiot, don't you dare bully Mommy. Or else ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan pagbalik ko sa Slakova. Bata ka, mas mabuting bantayan mo ang ugali mo. Gusto siyang habulin ni Nolan, ngunit tumakbo na si Waylon sa gilid ni Strix at humarap sa kanya. Napangiti nang walang magawa si Maisie. Napaka-childish ninyong dalawa. Tumabi sa kanya si Nolan na may dalang bagahe sa likuran niya. Sinong tinatawag mong childish? Halatang anak mo yung childish na yan. Anak mo rin siya. Sinaman siya ng tingin ni Maisie habang dinadaanan niya ang security check kasama sina Quincy at Seyday. Maisie Vanderbilt, huminto ka dyan. Napilitan si Nolan na umupo sa tabi ni Quincy sa eroplano, at ang aura na lumabas sa kanyang katawan ay madilim at malamig. Si Quincy, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi naiwasang magtalukbong ng kumot. Mahina niyang tanong, Mr. Goldman, kung gusto mong maupo dito si Miss Vanderbilt, maaari kong. Kailan ko sinabing gusto ko siyang maupo sa tabi ko? Kaya itigil mo na yung balak mo. Kumunat ang noo niya at sinulyapan si Maisie habang nagpapahinga ito na nakasuot ng sleeping mask at wala man lang ginagawa. Samandal siya sa upuan habang naka-cross arms at tumungaw sa labas ng bintana, pinananatiling malinis ang isip. Nang dumating ang eroplano sa Baseburg Airport, 9 p.m. na. Ang lahat ay parang pamilyar sa sandaling lumabas si Maisie sa eroplano at muling pumunta sa lupain ng Slakova. Mommy, sila Daisy at Colton ay nakatayo sa tabi ng butler sa arrival gate, ay tumakbo patungo kay Maisie at niyakap siya. Mommy, nakabalik ka na rin sa wakas. Namiss ka namin ng sobra. Si Daisy ay lumaki na bilang isang magandang batang babae, ngunit siya ay iyakin pa rin tulad ng dati. Dagdag pa ni Colton, sinabi sa amin ni Waylon na nasa Stoslow si Mommy. Mukhang hindi nagsinungaling sa atin si Waylon. Niyakap ni Maisie ang dalawang bata. Siyempre, hindi nagsinungaling si Waylon sa inyo. By the way, ipakilala kita sa bagong kaibigan ni Mommy na si Seyday. Medyo natigilan si Seyday. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pa ng dalawang anak si Maisie. Nang makita ang dalawang bata na nakatitig sa kanya gamit ang kanilang malinaw at basang mga mata, nirelax niya ang bahagyang walang ekspresyon na mukha at tumanggaw sa kanila. Kabanata 587. Tumakbo si Daisy papunta kay Nolan. Daddy, gumaling na ba ang sakit mo? Natigilan si Nolan, marahil dahil hindi siya handa sa pag-iisip para sa titulong, Daddy. Natulala siya saglit, itinagilad ni Daisy ang kanyang ulo. Daddy, hinayla kaagad ni Quincy si Daisy sa gilid, tumabi, at tumingin sa kanya. Young miss, naaksidente ang iyong ama, at hindi niya naaalala ang maraming bagay dito. Itinuro niya ang kanyang ulo. Napakurap si Daisy, sinasabi mo bang tulala si Daddy? Bahagyang kumaibat ang mga sulok ng labi ni Quincy. Naglakad si Maisie sa gilid ni Daisy, nag-squat, at inayos ang magulo niyang braids. Ang mga alaala ng iyong daddy ay naging isang 17 taong gulang na binatilyo ngayon, kaya maaaring hindi niya tayo maalala pansamantala. Nagpalitan ng tingin sina Daisy at Colton at saka tumingin kay Nolan. Nangangamba ang kanilang mga mata na parabang nakaramdam sila ng kalungkutan sa kalagayan ni Nolan. Naikuyom ni Nolan ang kanyang kamay sa isang kamao, inilagay ito sa harap ng kanyang mga labi, tumahimik, at pagkatapos ay umiwas ng tingin.
Malapit ko nang maalala ang lahat. Tumayo si Maisie at tumingin sa kanya. Hindi na mahalaga kung hindi mo maalala. Wala naman kaming pakialam na makakuha ng isa pang nakatatandang kapatid, di ba? Tumanggaw si Daisy. Oo, hindi naman big deal kung walang maalala si Daddy. Hindi na lang magiging daddy natin si Daddy, kundi kapatid natin. Not to mention na may ninong pa tayo. Nanginginig sa galit si Nolan habang nanlalabo ang kanyang ekspresyon. Sino ang ninong mo? Si Uncle Helios, ang artista. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Nolan. Sino si Helios? May ninong ba talaga ang mga anak ko? Tumigil sa pagsasalita si Daisy. Masama ito. Hindi nga naaalala ni Daddy ang ating ninong. Pinona ni Maisie ang dalawang bata sa sasakyan. Humakbang si Nolan. Hindi pa ako tapos. Paglingon pa lang ni Maisie ay saglit na malapit na silang dalawa. At nagkataon na tumangala siya habang nakayuko ito, kaya ilang pulgada na lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata. Lumipat ang tingin niya sa eskarlata na labi, at maigting ang kanyang panga. Itinaas ni Maisie ang mga sulok ng labi niya at nagbigay ng ngisi. Best friend mo si Helios. Ang kanyang buong pangalan ay Helios Boucher. Nasiyahan ka ba sa sagot na ito? Bahagyang nagulat si Nolan nang may pag-aatubili na tumingin sa malayo sa mukha nito. Ang paus niyang boses sa katumunog. Nakapasok si Helios sa showbiz. Inipit ni Maisie ang kanyang mahabang buhok na nakatabing sa harap ng kanyang mukha sa likod ng kanyang tenga. Oo, siya ay ginawaran bilang pinakamahusay na aktor ng taon higit sa sinuman sa industriya, at gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa showbiz. Isa pa, single pa rin siya. Hinawakan ni Nolan ang kanyang palso. Ipinapahiwatig mo ba na interesado ka sa kanya? Lumapit si Maisie sa tenga, hinayla ang kwelyo niya para ayusin, at ngumisi. Sa ngayon, hindi pa. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na siya at sumakay sa kotse. Pumilis ang tibok ng puso ni Nolan nang may ilang imaheng nag-flash sa kanyang isipan. Gayunpaman, ito ay nangyari ng napakabilis, at ang mga imahe ay pira-piraso. Wala siyang paraan upang pagsamasamahin ang lahat ng ito at ibalik ang mga imahe. Sa Goldman Mansion, si Nicholas ay gumagala sa sala. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Titus kanina, na nagsasabing babalik sina Nolan at Maisie sa Slakovo ngayon. Labis niyang inaabangan ang kanilang pagdating. Lolo, bumalik na sina Daddy at Mommy. Tumakbo si Daisy papunta sa kanya. Malaki ang ngiti ni Nicholas nang makita niya sina Maisie, Nolan, at Quincy na magkasamang pumasok sa mansyon. Nilaybot ni Nolan ang paligid ng mansyon at humanga siya sa interior design. Kung tutuusin, dito siya lumaki. Pagkatapos ay napako ang tingin ni Nolan sa mukha ng kanyang ama, at lumuwag ang kanyang nakakunot na mga kilay. Ama, ako, hindi siya pinansin ni Nicholas at naglakad patungo kay Maisie. Bumalik ka na. Oo, tatay, nakabalik na kami ni Nolan. Nakangiting tumanggaw si Maisie. Ang galing. Ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan ay kasalaan ng lahat ng mga Goldman. I'm really happy na pinili mo pa ring bumalik kasama ang walang kwentang batang ito. Kumunat ang noo ni Nolan. May nangyari na naman 3 years ago. Dinivorce ko ba talaga si Maisie 3 years ago? Pero bakit? Kahit anong hirap isipin ni Nolan, hindi niya maalala ang dahilan. Hindi kaya nagkasala ako sa kanya noon. Kabanata 588. Iso, ako ba talaga ay isang jerk? Nang makitang nakatitig si Nicholas kay Nolan, dahan-daang nagsalita si Maisie, tatay, tungkol kay Nolan, siya ay... Itinaas ni Nicholas ang kanyang kamay para pigilan siya, tumingin sa kanya, at sinabing, alam ko ang kalagayan niya. Huwag kang mag-alala, hindi kita sinisisi. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang kapalaran. Hindi naman big deal basta humihinga pa siya. Natigilan si Nolan. Ako ba ang kanyang biyolohikal na anak, o sinundo niya ako sa isang random na dump site? Pagdating ni Maisie sa pinto ng kwarto nila, biglang may lumitaw na silhouette sa likod niya, nakasandal ang braso niya sa dingding, at ipinulupot siya sa kanyang mga braso. Mag-usap tayo. Saglit na natigilan si Maisie at saka nagbigay ng matingkad na ngiti. Ano ang gusto mong pag-usapan, Mr. Goldman? Maingat na tanong ni Nolan, nagkamali ba ako sa iyo bago ito? Niloko ba kita? Ang puting ilaw sa koridor ay sumili sa kanyang kaakit-akit na mukha, na nagpapalambot sa mga katangian ng kanyang noo at sa tungki ng kanyang ilong. Mukha siyang mas banayad, ngunit ang kanyang mga mata ay masigasig at malalim na parang sinag ng liwanag na nagniningning mula sa lalim ng karagatan.
Itinaas ni Maisie ang kanyang braso at hinimas ang kanyang kulob at naglabela. Hindi ba sinabi ko sa iyo na maghintay ka hanggang sa ikaw mismo ang makaalala? Hinawakan ni Nolan ang malamig niyang mga daliri. Marahil ay dahil ang mga gabi ay mas madaling magbigay sa kanya ng mga paro-paro kaya't muli siyang nawalan ng gana at hindi napigil ang mapalapit at mapalapit sa kanya. Ang labi lang ni Maisie ay pulgada ang layo sa mukha niya. Gayunpaman, nawala ang init na malapit na niyang maramdaman sa mga labi niya nang makita niyang dumidikit ang mga labi nito sa dulo ng daliri nito sa posisyong halos 1 pulgada ang layo mula sa labi nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalingon si Maisie at idiniin siya sa pader bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Nolan, huwag mong hayaang tumakbo ang iyong pantasya. Tumingin siya sa kanya ng kalahating biro at nagbigay ng isang tusong ngiti na para bang isa siyang Zorro. Natigilan si Nolan at tumayo sa pwesto. Pinitawan siya ni Maisie. Para sa kaligtasan, patuloy tayong matutulog sa magkahiwalay na kwarto. Tumalikod na siya at lalabas na sana, ngunit hinawakan ni Nolan ang kanyang palso mula sa likuran, at narinig ang mahinang boses nito. Bakit tayo matutulog sa magkahiwalay na kwarto? Hindi lumingon si Maisie. Lumapit si Nolan sa kanyang likuran at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Hindi ba tayo mag-asawa? Malakas na tinadyakan ni Maisie ang kanyang paa, na naging dahilan para mabitawan siya nito sa sakit, tumingkayad, at tumitig sa kanya. Babae, paano ka naging ganid? Tumagilid si Maisie at kinurot ang panga niya, mukhang natutuwa. Sino ang tinatawag mong ganid na babae? Napaawang ang labi ni Nolan at tinitigan siya. She then laughed. Nolan, pinaplano mo bang samantalahin ako kahit na nawala ang iyong memorya? Pinitawan ni Nolan ang kanyang kamay, tumayo, at nilapitan siya nang nakapikit ang mga mata. Asawa mo pa rin ako kahit nawala na ako ng alaala. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Maisie sa sandaling iyon. Kahit na si Nolan ay may hitsura ng isang may sapat na gulang, siya ay nagkaroon lamang ng katalusan ng isang 17 taong gulang na binatilyo. Talagang hindi niya kayang makipagkompetensya sa kanya. Biglang naglakad si Nolan sa kama, gumawa ng pader sa gitna ng kama na may ilang unan, at pinaghiwalay ang kama sa 2 hati na may hangganan. Napatulala si Maisie. Umupo si Nolan sa tabi ng kama at mataimtim na tinitigan siya. Ang sinumang tumawid sa hangganan ay isang pervert. Pagharap sa biglaang plot twist na ito, ngumiti si Maisie nang alanganin. Tahimik ang kalangitan sa gabi sa labas ng bintana, at madilim ang ilaw sa loob ng mansyon. Nilainggan ni Maisie ang lalaking nakahiga sa tabi niya. Siya ay nakahiga ng nakatihaya, ang kanyang mga daliri ay magkakaugnay at nakapatong sa kanyang tiyan. Maging ang kwelyo ng pajama, na karaniwan niyang iniiwan na maluwag na nakabukas, ay mahigpit na nakabotones hanggang sa kanyang Adam's apple, hindi nag-iiwan ng anumang bahagi ng kanyang balat na nakalabas. Hindi pa natutulog si Nolan, kaya napansin niya ang titig nito at napalingon siya. Insomnia. Nakangiting humarap sa kanya si Maisie. Oo, ano ang dapat kong gawin kung hindi ako makatulog? Hindi napigilan ni Nolan na higpitan ang magkasalikop na mga daliri. May naisip tuloy siya at bigla na lang siyang inabot. Papayag ako na hawakan mo ang kamay ko habang natutulog. Napahagalpak ng tawa si Maisie at hinawakan ang kamay nito sa palad niya. Nang maglaon, nakatulog siya ng mahimbing, habang si Nolan ay walang tulog. Kinabukasan, umaba si Nolan at nakita niya si Maisie na nag-aalmusal habang nagbabasa ng dyaryo. Hinailan niya ang kanyang upuan, umupo, at inilibot ang tingin sa buong sala. Pumasok na ba ang mga bata? Kabanata 589. Oo, isinara ni Maisie ang dyaryo at iniangat ang ulo. Pupunta ako sa kumpanya ngayon, kaya hindi ako mananatili dito kasama mo. Magtatrabaho ka rin ba? Kung hindi, babayaran mo ba ang mga bayarin ko? Nakangiting itinaas niya ang kanyang kilay, dinampot ang isang basong gatas sa mesa, inubos sa isaing inuman, at tatayo na sana. Sinasabi mo bang hindi ko kayang bayaran ang mga bayarin mo para sa iyo? Napatingin sa kanya si Nolan ng agresibo. Ganyan ba ako kalawsi na kahit ang asawa ko ay kailangang lumabas para magtrabaho ngayon? Hindi napigilan ni Maisie na matawa sa narinig. Lumapit ito sa kanya at tumabi sa kanya para tingnan siya habang ang mga braso ay nakasandal sa hapagkainan, kunwari ay naaagrabyado. Lalabas ako para magtrabaho dahil sabi mo ayaw mo sa mga alibughang babae. Nabanggit mo rin na mas gusto mo ang matatalino at malayang babae. Sinabi ko ba yon? Kumunat ang noo ni Nolan at saglit na pinag-isipan ang pahayag na iyon ngunit walang epekto.
Idiniin ni Maisie ang kanyang mga daliri sa kanyang labi at sinabi sa isang kaakit-akit at mapang-akit na tono, "Hubby, aalis na ako para magtrabaho, so don't miss me too much." Kamulong ang Adam's apple ni Nolan, ngunit hinailan na ni Maisie ang sarili at umalis sa eksena nang hindi man lang hinintay na mag-react ito. Nanlamig siya sa kinauupuan at pinilit na pigilan ang lahat ng kanyang impulses. Bakit pakiramdam ko na addict na siya sa pang-aasar sa akin? Sa Soul Jewelry. Pumunta si Maisie sa counter, at ngumiti sa kanya ang receptionist sa front desk. "Hello, miss, anong uri ng alahas ang gusto mong bilhin?" Tinanggal niya ang black framed glass niya at ngumiti. "Si Director Fanan andyan ba? Hinahanap mo si Director Fanan." "Miss Vanderbilt." Biglang sumulpat ang isa pang babaeng empleyado at nagtatakang nakatingin kay Maisie. Ang babaeng empleyadong ito ay isang matandang empleyado ng Soul Jewelry. "Ikaw ba talaga? Hindi ba ikaw?" Napangiti si Maisie. "Nakabalik na ako. Nasaan si Uncle Kennedy?" "Nasa opisina si Direk Fanan. Dadalhin kita doon." Agad na iniligpit ng babaeng empleyado ang lahat ng mga dokumento sa kanyang kamay, inikat ang kanyang ulo, at bamulong sa bagong empleyado, si Miss Vanderbilt ang nagtatag ng Soul Jewelry at ang ating boss. "Dapat mong tandaan ito mula ngayon." Pagkatapos ay dinala niya si Maisie patungo sa elevator. Mabagal na umakyat ang elevator, at ipinaalam niya kay Maisie ang lahat ng mga operasyon na naganap sa Soul Jewelry sa nakalipas na 3 taon. At kasama dyan ang katotohanan na ang Black Gold ay kinuha ang Soul Jewelry at pinamahalaan ito sa ilalim ng negosyo nito pagkatapos ng kanyang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. "Nakuha ng Black Gold ang kumpanya natin." Napatingin si Maisie sa kanya ng may pagdududa. She then explained. Iyon ay dahil maraming mga kumpanya ng alahas ang nagbabantay sa Soul Jewelry mula nang lumabas ang balita tungkol sa iyong aksidente. Ayaw ni Mr. Goldman na mahulog sa kamay ng iba ang tatak na nilikha mo, kaya pinangunahan niya ang pagkuha ng Soul Jewelry at inilagay ito sa ilalim ng Black Gold Group. Walang sinabi si Maisie. Nangyari ang aksidente nang hindi inaasahan noon, at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat kay Uncle Kennedy bago umalis sa Slakova. Ang mga affairs ng kumpanya ay isang bagay na hindi ko man lang gustong pangasiwaan dahil sa mental na kalagayan ko noong panahong iyon. Iniisip ko ngayon, baka masyadong maraming pasanin ang inilagay ko sa balikat ni Uncle Kennedy. Siya pa rin ang namamahala sa kumpanya sa ngalan ko. Bumukas ang pinto ng elevator, at naglakad si Maisie patungo sa opisina at kumatok sa pinto. Itinulak lang niya ang pinto at pumasok pagkatapos niyang makakuha ng pahintulot na gawin iyon. Si Kennedy ay nakaupo sa likod ng mesa na ang kanyang ulo ay nakabaon sa mga dokumentong nakalatag sa harap niya, nagsusulat ng isang bagay. Siya ay lubos na nakatutok hanggang sa isang pamilyar na boses ang tumunog. "Tito Kennedy." Saglit na tumigil sa paggalaw ang kamay ni Kennedy. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang ulo upang salubungin ang mukha ni Maisie sa sorpresa at napatayo sa gulat. Pagkatapos ng 10 minuto, si Kennedy at Maisie ay nakaupo sa sopa at umiinom ng tsaa. Pagkatapos ng paglalarawan at pagpapaliwanag nito, bigla niyang naintindihan ang ilan sa mga pangyayari at insidenteng naganap noon. Itinaas ni Maisie ang kanyang tasa at nagtanong, "Tito Kennedy, mayroon bang anumang pagbabago sa takbo ng industriya ng alahas sa nakalipas na 3 taon?" Humigop ng tsaa si Kennedy at sinabing, "Kaunti lang at halos walang paggalaw sa industriya ng alahas sa nakalipas na 3 taon. Ang Taylor Jewelry pa rin ang pioneer sa industriya ng alahas. Bagamat may nangyari sa iyo noon, hindi sinamantala ng Taylor Jewelry ang pagkakataon na bawiin ang Tanzanite supply collaboration na mayroon tayo sa kanila." Kabanata 570. Natigilan si Maisie at parang medyo nagulat. Kapatapatawad pa rin kahit na magdesisyon si Madam Nire na wakasan ang Tanzanite supply deal na mayroon sila ng Soul pagkatapos ng insidenteng iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagtulungan na relasyon na nakipag-ayos ako kay Madam Nire ay batay lamang sa kanyang mga personal na interes. Normal lang kung sasabihin niyang hindi siya naniniwala na ang iba ay maaaring magdala sa kanya ng anumang bagong benepisyo at gusto niyang wakasan ang kanyang pakikipagtulungan sa Soul Jewelry. Hindi ko akalain na mapanatili ni Madam Nire ang relasyon ng mga kumpanya natin, o alam ba ni Madam Nire na babalik ako balang araw sa hinaharap? Siya nga pala, iniisip ba ng lahat sa Baseburg na namatay ako sa aksidenteng iyon? Biglang tanong ni Maisie. Sumagot si Kennedy, pinigilan ni Mr. Goldman ang balita at pinigilan itong kumalat na parang apoy pagkatapos ng aksidente. Kaya, karamihan sa mga mamamayan ay hindi dapat malaman ang tungkol sa iyong tinatawag na kamatayan.
Tumingin siya sa kanya nang sabihin iyon at iminungkahi, Z, dahil nakabalik ka na, ibabalik ko sa iyo ang soul jewelry. Sa Goldman Mansion, sa study. Walang pag-iisip na nagbuklat si Nolan ng isang libro, ngunit ang malamig na mukha niya ay bakas ng pagkairita. Pumasok si Quincy sa silid dala ang ilang mga dokumento at inilagay sa mesa. Mr. Goldman, hiniling sa akin ni Mr. Goldman Sr. na dalhin ito sa iyo. Inayos niya ang lahat ng impormasyon ng mga malalaking pagbabago na naganap sa loob ng Black Gold sa nakalipas na 3 taon sa lahat ng mga dokumentong ito para sa iyo. Itinapon ni Nolan ang libro sa isang tabi, kumuha ng ilang mga dokumento, at inilagay ito sa mesa. Pinili niya ang isa sa mga ito ngunit pagkatapos ay casual na nagtanong, bakit wala tayong anumang mga larawan ng kasal namin sa bahay? Quincy was astounded for a split second pero sumagot sa isang kisap mata, kayo lang ni Miss Vanderbilt ang nakakuha ng marriage certificate noon. Hindi ka man lang nagdaos ng seremonya ng kasal. Napapikit si Nolan at itinaas ang kamay para kuskusin ang mga kilay. Bakit hindi kami nagkaroon ng wedding ceremony? Matiyagang sumagot si Quincy, maraming bagay ang kailangang ayusin, hindi pa banggitin na hindi talaga nagustuhan ni Elder Master Goldman ang ideya na magkasama kayo ni Miss Vanderbilt. Kaya, hindi ito magagawa. Inikat ni Nolan ang leather armchair para humarap sa bintana at napataas ang kilay. Tulungan mo akong malaman kung saang kumpanya siya nagtatrabaho. Napangiti si Quincy. Mr. Goldman, ang Soul Jewelry ay talagang sariling kumpanya ni Miss Vanderbilt. Nagulat si Nolan. Pumasok sina Quincy at Nolan sa lobby ng Soul Jewelry, at lahat ng empleyado ay namangha nang makita siya. Ang lahat ng mga media outlet ng Baseburg ay nakatuon lamang ang mga mata sa kalagayan ni Nolan sa nakalipas na 3 taon dahil ito ay usap-usapan na siya ay may malubhang sakit. Pero ngayong nakita na nila siya ng personal, paano siya nagkasakit? Pumunta si Quincy sa elevator, at agad na pumasok ang dalawa sa elevator pagkabukas ng pinto. Saktong malapit nang magsara ang pinto, isang figure ang nagmamadaling sumulpot sa elevator. Hinte. Nang tingnan ng mabuti ni Riley ang lalaking nasa elevator, halatang nagulat siya. She then scoffed, nako, iniisip ko pa kung sino ito. Si Mr. Goldman pala, ha? Naningkit ang mga mata ni Nolan habang nakatitig kay Quincy. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagtatanong kung sino ang babaeng iyon. Sumandal si Quincy sa kanyang tenga at mamulong, Mr. Goldman, ito si Miss Riley Hill. Siya ang matalik na kaibigan ni Miss Vanderbilt. Kilala niyo ang isa't isa. Tumingin sa kanya si Riley na may pagdududa. Wow, nagpapanggap ka bang hindi mo ako kilala? Ngumuso si Nolan. Bakit naman kita makikilala? Ha? Nagulat si Riley. Ako lang ba ito? Bakit parang nagbago si Mr. Goldman? Bumukas ang pinto nang may sasabihin pa sana siya. Agad na inayos ni Nolan ang kanyang mga damit at mabilis na lumabas ng elevator. Lumabas din ng elevator sina Quincy at Riley nang hilahin pa atras ni Riley si Quincy. Nawala ba sa isip si Mr. Goldman? Sinaman siya ng tingin ni Quincy. Maaari mong sabihin na ganon. Tumating si Nolan sa labas ng opisina ni Maisie, ngunit naabutan siya ni Riley at nagmadaling pumasok sa silid na nauuna sa kanya. Si